Kung gusto nyong i-off ang computer, pagdidikitin nyo lang yung dalawa na yon, and then wag nyong tatanggalin. Maghintay kayo ng ilang seconds para mamatay ang desktop. Mga kabayan, alam nyo, maganda rin na ginagamit natin yung laptop, pero base sa experience ko, the best pa rin yung meron kayong sariling desktop sa inyong bahay. Kahit meron na kayong laptop. Kasi yung laptop, lalo kung mga anak nyo ay mga bata pa, pwede anytime yan na mahulog, mabasag, lalo kung dinadala nila sa labas ng bahay at dinadala sa school. So, mas maganda pa rin yung meron kayong tinatawag na pang heavy duty. Mga nanay, mga tatay, mga mami, mga daddy, mga estudyante, halina kayo at ituturo ko sa inyo kung paano i-assemble ang isang desktop computer. Mga kabayan, ang i-assemble natin ngayon ay isang AMD processor, 55F M3 na motherboard. Siya po yung eksakto para sa inyong AMD processor. So, ang una nyong gagawin, i-open ang socket actuation lever. Ito yon sa gilid. I-open nyo siya. And then, isalpak ang AMD processor. Huwag nyong pipilitin kung hindi akma dun sa pin. Kasi baka bumaluktot yung pin, masira yung pin niya. Matuluyang masira ang processor nyo. And then, i-lock ang socket actuation lever. Ito. Meron siyang sabitan sa ilalim. Ayun. And then, pagkatapos nyong ilagay niyan, isalpak nyo ang RAM. Ito yung RAM. Meron tayong 2GB RAM. I-open nyo yan, yung slot. Salpak ang RAM. Sabay nyong ididiin para hindi masira yung lock. Okay? Sabay nyong idiin. At kapag sa tingin nyo lumubog na sa ilalim, i-lock nyo paloob ang lock. Ayan. Okay, sunod natin gagawin, ilalagay natin yung processor fan. Siguraduhin nyo yung socket nya dito sa side na to kasi nandito yung socket nya. Diyan yung isasalpak. Okay? Kawit natin. Pero bago nyo ilagay yan, lagyan nyo siya ng thermal paste. So, ikawit dito sa gilid. Meron siyang kawitan dyan. Ayan. Pag nakakawit na, kawit nyo naman sa kabilang side. And then, ilock. Ayan. So, lock na siya. Then, ikabit ang supply. Ayan. Ganun lang kabilis ikabit ang processor and fan. Kasama yung heatsink. Okay, sunod natin gawin, i-ready ang power supply. Isalpak sa mainboard. Siguraduhin nyo na naka-fit. Ayan. And then, i-ready ang hard drive. Ikabit ang SATA cable. Kahit saan mo ilagay, pwede. Pwede sa 0, 1, 2, or 3. Pero karamihan nilalagay nila sa 0. Ayan.
ikabit ang supply ng hard drive. Ayan. So ngayon nakakabit na ang inyong hard drive, connected na ang SATA cable at ang supply. Pagkatapos nun, ikabit nyo ang DVD-ROM para kung mag-install kayo ng Windows na gamit ang DVD, meron kayo magagamit. Ayan. Yung supply ng SATA DVD, salpak nyo na rin. And then, ikabit nyo sa board yung kabilang side ng SATA cable. Kahit saan din dito, pwede nyo ilagay. Pagkatapos, ikabit nyo ang mouse. And then, ikabit ang VGA cable. Ayan. Kung hindi naman siya fit, hindi naman siya papasok eh. And then, isalpak nyo ang keyboard. Dapat inuna natin yung keyboard bago yung mouse, pero okay lang. At least alam nyo naman kung saan ikakabit. So ayan, ikabit na natin lahat mga kapatid. Ikakabit lang natin yung monitor at para matesting na natin. Ayan guys, naisalpak na natin yung dalawang kable para sa supply. Bago natin i-switch on ang computer, siguraduhin muna natin nakasalpak lahat ng mga kable, connected yung mga supply, at i-double check din natin kung yung mga SATA cable, SATA supply ay nakakabit na. Ayan, so ready ng lahat. Gagawin natin, i-on na natin ang power supply. Dito sa likod may switch yan eh. Ayun. Connected na yung ATX 12 volts. So i-open natin siya gamit lamang ang ating tool. Ito. Gamit lang to para may switch on ang computer. Hanapin nyo yung panel. Ayan yung panel katabi ng SATA cable. So pagdidikitin lang natin yung dalawa. Ayan. Yung dalawa, yung unang dalawa. Ayun. So, nag-on na siya. Ayan. Tingnan natin kung aandar siya. Ayun. Positive, mga kabayan. Umandar na ang ating inassemble na desktop computer. Ayan. Opening Windows. Hintayin lang natin saglit. So, ganun lang po mag-assemble ng isang desktop computer. Pwede nyong i-assemble kahit so, ayan, guys. Makikita nyo, nag-switch on na ang ating computer. Ayan, gumana na ang ating computer. So, ganun lang po. Yung paglalagay sa box, mas mabilis at madali lang yon. So ayan, nakapag-assemble po tayo ng isang desktop computer. Sana may natutunan po kayo. Salamat. Ayan. Kung gusto nyong i-off ang computer, pagdidikitin nyo lang yung dalawa na yon, and then wag nyong tatanggalin. Maghintay kayo ng ilang seconds para mamatay ang desktop. Ayan. Huwag yung tatanggalin hanggat hindi na mamatay. Ayun. Okay. Thank you at sana po may natutunan po kayo sa pag-assemble ng ating desktop computer. Marami pong salamat.